time alone. Kasalukuyang nasa retreat po ako. Kasama ko po yung ibang mga katrabaho po namin sa CFC. This is our Lenten retreat at nasa Tagaytay po kami ngayon. Kaninang umaga, nagkaroon kami ng misa at kumpisalan. Pero ngayong hapon naman po is our time to pray. Our time alone. Ang sarap din pala na magkaroon ng time alone. Hindi ito yung being a loner or being indifferent or escapism. Ito yung time alone with the Lord. Because our daily lives are quite noisy. Maingay ang buhay. Pagising mo pa lang, naririnig mo na yung mga aso ng kapitbahay. Sa pag-commute mo, yung makina ng mga bus, mga kotse, motor. Makikipagsapalaran ka sa pag-commute mo. Sa office, syempre mas busy yun. Sa trabaho, sa mga demands of your work. Minsan dumadating dun sa point na nabu-burnout tayo. Parang wala tayong pahinga. Pag weekend naman, parang bitin din. So it's important to have time alone for a retreat. Ito yung tipong sasadyain mo talaga. It's a time for strengthening. It's a time to collect yourself. It's a time for an honest conversation with God. At siguro natanong mo na rin, kailan ako magkakaroon ng time alone sa sobrang busy ko sa buhay ko. Alam mo, as much as you schedule your time for recreation, na mag-unwind, or time na gumimik, pwede ka ring mag-schedule ng time alone. Para punuin yung puso mo, punuin yung utak mo ng mga salita ng Diyos, at para mabigyan ng linaw ang direksyon mo sa buhay. Alam mo, in quietness, God's voice is amplified. And having this time alone with God makes you more convicted about your purpose and helps you clarify the questions that are in your mind. Kaya baka panahon na para sa'yo para magkaroon ng oras para sa Diyos. Maghanap ng tahimik na lugar at magdasal.